Bukod sa UAE, isa pang malakas na bansa sa gitnang silangan ang tinuldukan na ang pananahimik at umatake na din sa Iran, at ito ay ang Saudi Arabia matapos itong sumalo sa maraming missile at drone attacks sa kabuuan ng giyera na sumira sa ilan nilang pasilidad ng langis at militar. Paano isinagawa ng Saudi ang kanilang resback sa Iran? Anong armas ang kanilang ginamit? Ano ang mga tinamaan sa loob ng Iran? Ano ang magiging sagot ng Iran dahil sa ginawa ng Saudi? Gaano na nga ba kalalim at katagal ang hidwaan ng Iran at Saudi Arabia? At higit sa lahat, ito na nga ba ang mitsa ng mas malawak at mas mahirap makontrol na digmaan sa buong gitnang silangan? Yan ang tatalakayin natin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye. Habang nakatutok ang buong mundo sa palitan ng missile sa pagitan ng Iran, Israel at Amerika, may isa palang tahimik na gerang nangyayari sa likod ng mga press conference, diplomatic meetings at official statements sa Middle East. Dahil ayon sa mga leaked reports mula sa Western at Iranian officials, bukod sa UAE, isa pang Gulf Arab country ang palihim na gumanti laban sa Iran, at ito ay ang Saudi Arabia. Ayon sa ulat ng Reuters at iba pang malalaking media outlet, ang Saudi Air Force mismo ang nagsagawa ng covert strikes sa loob ng Iranian territory gamit ang kanilang makabago at armadong fighter jets. Isang bagay na hindi inaasahang mangyayari ng mga eksperto dahil alam ng Riyadh na kapag nagkamali sila ng isang hakbang lang, pwedeng sumabog ang buong rehiyon sa direktang giyera. Sa loob ng maraming taon, parang Cold War ang relasyon ng Saudi Arabia at Iran. Pareho silang gustong maging dominanteng kapangyarihan sa Middle East. Parehong may impluensya sa mga armed group, oil routes at regional governments. Kahit ilang beses silang nagbanggaan indirectly sa Yemen, Syria, Iraq at Lebanon, naiwasan nila ang direktang military confrontation laban sa isa't isa. Pero habang lumalala ang conflict sa Gulf, sa kasagsagan ng pag-atake ng US at Israel sa Iran, nagsimulang mabasag ang dating balanse. Unti-unting naging target ang Saudi territory ng missiles at drones habang lumalawak ang giyera. Hindi lang military sites ang nasa peligro, kundi pati oil facilities, airports, shipping routes at strategic infrastructure ng Saudi. Ayon sa Reuters, umabot sa mahigit 100 drone at missile attacks ang tumama o nagtangkang tumama sa Saudi territory sa loob lang ng maikling panahon. At doon nagsimulang maramdaman ng Riyadh na baka hindi na sapat ang pag-asa lang sa depensa ng Amerika. Habang sunod-sunod ang alerts at interceptions sa kalangitan ng Saudi Arabia, may kakaibang galaw ding napansin sa ilang Royal Saudi Air Force bases. Ayon sa defense analysts at satellite observers, mas dumalas ang nighttime activity ng mga F-15SA Strike Eagles at Eurofighter Typhoons, ang pinaka-advanced strike aircraft ng Saudi Arabia. Ito yung mga fighter jet na kayang magsagawa ng long-range precision strikes habang gumagamit ng advanced electronic warfare systems para umiwas sa radar detection. Pero ang nakakakaba, walang public military exercise, walang official deployment announcement, tahimik lahat, parang may operasyong inihahanda na ayaw ipaalam kahit sa publiko. Pagkatapos ng mga Iranian attack sa Saudi ayon sa Reuters at intelligence leaks, doon umano nagsimula ang covert retaliation ng Saudi Arabia laban sa Iran. Hindi malinaw hanggang ngayon kung ano mismo ang target dahil parehong tumangging magbigay ng detalye ang Riyadh at mismong ang Iran. Pero ayon sa Western officials, hindi raw simpleng warning lang ang operasyon. Isa raw itong direktang mensahe na kaya ring tumama ng Saudi Arabia sa loob mismo ng Iranian territory kung kinakailangan. At ang mas komplikado, habang may covert military operations na umano'y nangyayari sa likod ng eksena, tuloy pa rin ang lihim na diplomatic communication sa pagitan ng dalawang bansa dahil parehong alam ng dalawang kampo na kapag tuluyan silang nawala ng kontrol, hindi lang Saudi Arabia at Iran ang madadamay kundi buong gitnang silangan. Ngunit sa kabila nito, sa pananaw ng Saudi Arabia, hindi na simpleng regional tension ang nangyayari noon dahil direkta nang nanganganib ang mismong seguridad ng kanilang bansa. Habang sunod-sunod ang drones at missiles na pumapasok sa kanilang airspace, nagsimula ring mabuo sa loob ng Saudi leadership ang paniniwalang kung hindi sila kikilos, lalo lang lalaki ang pressure mula sa Iran at sa mga grupong suportado nito sa rehiyon. Kaya para sa kanila, ang covert retaliation ay hindi na lang tungkol sa paghihiganti. Isa na itong mensahe ng deterrence, isang paraan para ipakita na hindi na sila yung dating bansang tahimik lang na naghihintay ng proteksyon habang unti-unting tinatamaan ang kanilang oil infrastructure, airports at strategic facilities.
At ang totoo, matagal nang naghahanda ang Saudi Arabia para sa posibilidad ng isang mas malaking giyera sa Gulf region. Sa loob ng maraming taon, bilyong-bilyong dolyar na ang ibinuhos ng kaharian para gawing isa sa pinaka-advanced at pinakamalakas na militar, hindi lamang sa buong Middle East ang kanilang armed forces, kundi pati sa buong mundo. Ayon sa Global Firepower at Regional Defense Reports, umaabot sa halos 75 hanggang 80 billion dollars kada taon ang defense budget ng Saudi Arabia. Isa yon sa pinakamalalaking military budget sa buong mundo. Habang maraming bansa sa rehiyon ang nakafocus lang sa depensa, tahimik namang bumubuo ang Saudi ng militar na kayang magsagawa ng malawakang offensive operations kung kinakailangan. At ang pinakamapanganib sa lahat ng kanilang assets ay ang Royal Saudi Air Force. Sa papel pa lang, isa na ito sa pinakamalakas na air forces sa buong Middle East na may humigit kumulang 914 military aircrafts, kabilang ang mahigit 380 combat-capable fighter jets. Ang backbone ng kanilang air power ay ang higit 211 F-15 Eagle variants, kabilang ang F-15SA Strike Eagle, isang heavily modernized Saudi-specific version na dinisenyo para sa deep precision strike missions. Ito yung klase ng fighter jet na kayang magdala ng malaking payload ng guided bombs, long-range missiles at advanced targeting systems habang lumilipad ng malalim sa hostile territory. Kasama rin dito ang 72 Eurofighter Typhoons na ginagamit para sa air superiority at precision bombing missions. Ganon din ang 81 Panavia Tornado IDS aircraft na espesyal para sa deep strike operations. At kapag pinagsama ang mga ito sa E-3 Sentry Airborne Warning Aircraft, aerial refueling assets at advanced electronic warfare systems, nagiging isa ang Saudi Arabia sa iilang bansa na may kakayahang magsagawa ng coordinated long-range air campaigns laban sa malalayong target. Bilang pagkukumpara, ang Iran ay meron lamang 84 na eroplanong natitira matapos ang malawak na aerial bombardment ng US at Israel, at lahat ng mga fighter jet na ito ay luma at hindi well-maintained. Pero hindi lang sa himpapawid malakas ang Saudi Arabia. Sa lupa, may hawak silang humigit kumulang 225,000 hanggang 257,000 active military personnel. Bukod pa sa libu-libong paramilitary forces, kabilang ang elite Saudi Arabian National Guard, mayroon din silang mahigit 840 hanggang 915 main battle tanks, kabilang ang daan-daang M1A2S Abrams tanks, isa sa pinaka-advanced heavy armor platform sa buong mundo. Bukod pa rito, may higit 7,300 armored fighting vehicles ang Saudi military, kabilang ang Bradley IFVs, LAV-25s at Piranha personnel carriers. At ang pinaka-importanting bahagi ng kanilang depensa, ang missile shield nila. Sa loob ng maraming taon, halos araw-araw na nasusubok ang Saudi air defense systems dahil sa drone at missile attacks mula sa rehiyon. Kaya heavily guarded ang kalangitan ng kaharian ng Patriot PAC-3 missile systems, THAAD missile defense batteries at surface-to-air missiles para harangin ang ballistic threats. Mayroon din silang stockpile ng JDAM precision guided bombs, Paveway laser-guided munitions at Storm Shadow long-range cruise missiles na kayang tumama sa malalayong strategic targets kung kinakailangan. Kasama na rito ang loob ng Iran kung kanilang nanaisin. Kaya nang lumabas ang intelligence leaks tungkol sa covert Saudi strikes sa loob ng Iran, mabilis ding tumaas ang alarma sa rehiyon dahil alam ng Iran na kung gugustuhin ng Saudi, kaya nito magpakawala ng isa sa pinakamalaking coordinated air campaign sa buong Gulf region gamit ang isa sa pinakamodernong militar sa rehiyon. At habang tumitindi ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, unti-unti na ring lumalabas ang mas nakakatakot na posibilidad na baka sa unang pagkakataon sa modernong kasaysayan, direktang magsalpukan ang buong military power ng Saudi Arabia at Iran. Habang patuloy na itinatanggi o iniiwasang kumpirmahin ng Saudi ang tunay na nangyari sa likod ng mga covert strike, may isang bagay namang unti-unting nagiging malinaw sa buong Middle East na mukhang nagbabago na talaga ang dating takbo ng Gulf politics. Sa loob ng maraming dekada kasi, kadalasan ay defensive lang ang mga GCC country kapag Iran ang usapan. Madalas, puro diplomatic condemnations, emergency meetings at paghingi ng tulong sa Amerika ang nagiging sagot sa mga missile strike, proxy operations at destabilization efforts ng Iran sa rehiyon. Pero ngayon, parang iba na. Una, lumabas ang report tungkol sa covert strikes ng UAE laban sa Iranian targets. Pagkatapos, sumunod naman ang intelligence leaks tungkol sa lihim na retaliation ng Saudi Arabia sa loob mismo ng Iran. At habang umiinit ang sitwasyon, isa pang nakababahalang insidente ang lumitaw sa Kuwait. Ayon sa regional security reports,
Nahuli umano ng Kuwaiti forces ang ilang IRGC-linked operatives sa Bubiyan Island, isang strategic island malapit sa Iraq at Iranian maritime routes. Para sa maraming Gulf analysts, malaking red flag yun dahil para sa mga bansa sa Gulf region, hindi na ito simpleng proxy politics lang. Para na itong senyales na unti-unti nang lumalapit ang Iranian influence at covert operation sa mismong mga border nila. At doon magsimulang mabuo ang mas malaking tanong sa rehiyon. Kung ang UAE at Saudi Arabia ay nagsimula ng direktang gumanti, hanggang kailan mananatiling tahimik ang Kuwait, Bahrain o kahit Qatar? Dahil habang tumatagal ang krisis, paraming Gulf states ang tila nawawala ng pasensya sa Iran. At para maintindihan kung bakit ganoon kalalim ang tensyon, kailangang balikan ang napakatagal ng rivalry sa pagitan ng mga bansa sa Gulf region, lalo na sa pagitan ng Saudi at Iran. Isang conflict na hindi lang tungkol sa missiles, langis o military power, kundi tungkol mismo sa kung sino ang dapat manguna sa Muslim world. Sa loob ng maraming dekada, bagamat hindi direktang naglalaban sa malawakang giyera ang Saudi at Iran, pero halos lahat ng major conflict sa Middle East ay may bakas ng rivalry nila. Sa isang side ay ang Saudi Arabia, isang Sunni monarchy na itinuturing ang sarili bilang tagapangalaga ng Mecca at Medina, ang dalawang pinakabanal na lugar sa Islam. Sa kabilang side naman ay ang Iran, isang Shia Islamic Republic na ipinanganak mula sa Iranian Revolution at matagal nang gustong palawakin ang impluensya nito laban sa Western-backed monarchies sa Gulf. At dito nagsimulang lumalim ang banggaan nila. Noong 1979 Iranian Revolution, bumagsak ang Shah o hari noon ng Iran at umakyat sa kapangyarihan si Ayatollah Khomeini. Hindi lang yon simpleng regime change. Para sa Saudi Arabia, isa itong existential threat dahil hayagang tinawag noon ni Khomeini na illegitimate ang mga Arab monarchy at nananawagan pa ng revolutionary movement sa buong Muslim world. Biglang natakot ang Riyadh na baka kumalat ang ideolohiya ng Iran sa rehiyon. Pagkatapos noon, halos sunod-sunod na ang proxy conflicts. Noong Iran-Iraq War noong 1980s, sinuportahan ng Saudi Arabia si Saddam Hussein para pigilan ang paglawak ng Iranian influence. Noong bumagsak naman si Saddam matapos ang US invasion sa Iraq, lalong lumawak ang impluensya ng Iran sa naturang bansa at pagsapit ng Arab Spring noong 2011, tuluyan ang naging proxy battleground ng buong Middle East. Sa Yemen, halimbawa, sinuportahan ng Iran ang Houthis habang suportado naman ng Saudi Arabia ang kinikilalang lehitimong gobyerno ng Yemen na kalabang mortal ng Houthis. Sa Syria, sinuportahan ng Iran si Bashar al-Assad habang ang Saudi Arabia naman ay sumuporta sa mga anti-Assad na grupo. Sa Lebanon, dekada nang pinupondohan ng Iran ang Hezbollah habang sinusubukan naman ng Riyadh na kontrahin ang impluensya nito. Kaya para sa maraming Gulf leader, hindi na simpleng regional competitor ang tingin nila sa Iran. Isa na itong bansang matagal na nilang pinaniniwala ang sinusubukang palibutan at pahinain ang Gulf monarchies gamit ang missiles, proxies, armed groups at covert influence operations. At ngayon na tila nagsisimula ng direktang gumante ang ilang Gulf countries, may pangamba ang mga analista at eksperto na baka ito na ang simula ng isang bagong yugto ng giyera sa gitnang silangan. Isang yugto kung saan hindi lang proxy wars ang mangyayari, kundi direktang military confrontation sa pagitan ng Iran at ng mga bansang matagal nang gustong pigilan ang impluensya nito sa Gulf region. Pero ayon sa maraming defense analysts, ang pinakamapanganib na parte ng buong sitwasyon ay hindi ang covert Saudi strikes, hindi rin ang posibilidad ng retaliation ng mga bansa sa Gulf, kundi ang katotohanang maaaring mali ang paniwala ng maraming tao na tapos na ang Iran. Sa loob kasi ng mga nakaraang buwan, paulit-ulit na lumabas sa Western media at ilang US statements na halos decapitated na ang Iranian military matapos ang sunod-sunod na strikes ng Amerika at Israel. Totoo naman na malaki ang naging tama sa Iran. Marami sa kanilang senior commanders ang napatay. Malaki rin ang naging pinsala sa Iranian Navy at ilang strategic facilities. Pati ilang high-profile military leaders at hardline figures ay nawala sa unang wave ng attacks. Pero ayon sa mga bagong intelligence assessments ngayong May 2026, mukhang malayo pa sa tuluyang pagbagsak ang Iran. At yun ang totoong kinatatakutan ngayon ng Gulf states. Dahil ayon sa US intelligence at regional defense reports, tinatayang nasa 70% pa rin ng missile arsenal ng Iran ang natitira. Kasama rito ang malaking bahagi ng kanilang mobile launchers at long-range strike capabilities. Mas nakakabahala pa ayon sa mga report na naibalik na rin ang umano ng Iran ang access sa halos 90% ng kanilang underground missile facilities at 30 sa 33 strategic military sites malapit sa Strait of Hormuz.
Ibig sabihin, kahit matapos ang matinding pamobomba at assassination campaigns, may kakayahan pa rin ang Iran na magsagawa ng large-scale missile attacks kapag muling sumabog ang giyera. At para sa Saudi Arabia, UAE at iba pang Gulf countries, yun ang tunay na bangungot. Dahil kung magdesisyon ang Iran na muling magpakawala ng panibagong drone at missile campaign laban sa Gulf oil infrastructure, malamang ay hindi naman nanahimik ang mga bansang tulad ng Saudi at UAE. Sa katunayan, ayon sa Institute of the Study of War at Euronews reports, nagsisimula na ring maglipat ng military assets ang Iran malapit sa Mashhad port habang nagsasagawa ng malaking military drills, isang senyales na posible silang naghahanda sakaling bumagsak muli ang ceasefire. Pero ang mas nakakatakot, hindi na pareho ang Iran ngayon kumpara dati dahil ayon sa mga eksperto, matapos mapatay ang ilan sa kanilang senior leadership noong unang bahagi ng gera, ang mga natitirang paksyon na humahawak ngayon ng kapangyarihan ay mas hardline kaysa dati, mas agresibo, mas galit sa Gulf monarchies, sa Israel at sa Amerika. At habang tumatagal ang krisis, mas lumalakas ang pangamba na baka mawala na ng kontrol ang mismong Iranian regime sa loob ng sarili nitong bansa. Dahil bukod sa external war, nahaharap din ngayon ang Iran sa posibleng internal collapse. Ayon sa security experts at regional analysts, kapag tumama pa ang isa pang malaking wave ng external strikes, pwedeng sumabog ang Iran sa isang brutal na internal civil war. Habang bagsak ang ekonomiya at lumalala ang public anger, may pangamba na baka magsimulang magbanggaan ang iba't ibang armed factions, ethnic groups at hardline political networks sa loob mismo ng Iran. At kapag nangyari yun, posibleng pumasok din ang ibang regional powers upang suportahan ang kanilang side. At yun ang dahilan kung bakit maraming analista ang naniniwalang ang Middle East ngayon ay nasa pinakadelikadong estado nito sa loob ng maraming taon. Dahil ang susunod na giyera laban sa Iran ay maaaring hindi na lang simpleng regional conflict, kundi isang mas malaki, mas brutal at mas magulong digmaan na kayang hilahin ang buong rehiyon pababa kasama nito. Dahil sa unang pagkakataon matapos ang maraming dekada, tila nawawala na ang dating takot ng ilang Gulf countries sa direktang pagbangga sa Iran. At ang mas nakababahala ngayon, mukhang nagsisimula ng mag-adjust ang Iran sa bagong realidad na handa ng direktang umatake ang kanyang mga kapitbahay sa GCC kapag pakiramdam nila ay nanganganib na ang kanilang seguridad. Pero hindi pa malinaw kung ano ang magiging epekto. Posibleng maging mas maingat ang Iran dahil alam nilang hindi na lamang Amerika at Israel ang pwedeng gumanti sa kanila. Ngayon, maging ilang Gulf Arab countries ay tila handa ng gumamit ng direktang military force. Pero may isa ring mas nakakatakot na posibilidad na baka lalo lamang maging brutal ang susunod na response ng Iran dahil habang napapalibutan sila ng pressure, mas tumitindi rin ang impluensya ng mga hardline leader sa loob ng IRGC. At kapag naniwala silang nawawala na sila ng strategic space, posibleng mas agresibo at mas unpredictable ang magiging susunod nilang hakbang. Kaya habang tahimik na naghahanda ang lahat para sa posibleng susunod na yugto ng conflict, isang bagay lang ang malinaw, hindi pa tapos ang krisis sa gitna ng silangan. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.